excited all the time? All the time! Ayan, so, praise God po dahil tayo ay nasa last episode na ng ating Exile series. So, for the past 2 weeks, dalawang bagay po yung napag-usapan natin. Yung una is yung patungkol sa identity natin. And pangalawa ay kung ano yung dapat na ginagawa natin bilang isang anak ng Diyos. Amen po. So, I just want to ask some of you kung isa-summarize nyo yung past 2 episodes natin in one sentence or a few sentences, how would you describe it? And para din sa mga hindi naka-attend these past 2 weeks, how would you describe our chosen and different episodes? Kasi sabi yung una, we are chosen, and pangalawa, we are different. So how do those two connect? Ayun na lang. Paano nagawa yung dalawang bagay na yun? Na-chosen ka, tapos dapat different ka. Sige. I want to ask some people. Isa sa boy, isa sa girl. Isang boy, isang girl. Simulan natin sa girl. Ito yung opinion. Sige, sinayin na. Dahil siya yung nag-eye to eye. Siguro sa tingin niya dahil lang mag-eye to eye siya, hindi siya tatawa. Surprise! Sige, Ate Rema. Ayan, ano po, para sa akin po, yung first episode po kasi, chosen. Tapos yung second episode po is different. So, naano ko lang siya, kaya tayo naging different kasi chosen tayo. And we are Christian, syempre, di ba? Anak tayo ng Panginoon. And yung pinagkakaiba natin sa ibang tao ay pinili tayo ng Lord. Although pinili naman sila ng Lord, pero hindi pa ganon kakilala niya ng Lord. Ngayon, pagkapaano natin sa Ate Rena, praise God. So boys, syempre nila-attend ng past 2 episodes ang tatanungin natin. Nagsabi na kasi na video. Wala ako na sa video. Dahil dyan, Siya naman. Lagi ng tingin Ang sabi niya yung pinino. Seryoso? Pero may sagot ako. And isang sentence lang na you will never be accepted by the world that crucified his own creator. That's why we are chosen and different in this world. So, ayun. Gusto mo rin ganyan, you will never be accepted by the world that crucified his own creator. Quotable quote from Brother Ian. You will never be accepted by the world that crucified its creator. So, thank you mga kapatid for your insight. So, balikan lang natin, i-define ulit natin yung exiles. So, exiles ay yung mga tao na wala sa kanilang hometown, wala sa kanilang sariling tahanan, wala sa kanilang sariling bayan. And we are those people. Hindi dahil wala tayo sa literal na tahanan natin, dahil nasa Pilipinas naman tayo, but spiritually speaking, hindi tayo taga rito. Hindi tayo belong sa mundong to, but we are citizens of heaven. And this is not heaven. So kapag may nagsabi sa inyo na ito na yung heaven, hindi yung totoo, that's false doctrine. Tayo po ay may pupuntahan pang langit pagkatapos ng buhay na to. Kapag namatay tayo, there will be judgment. Ayan. Kakaharapin natin ang Panginoon, at sa judgment na yun, dalawa lang yung patutunguhan ng mga tao. Ang ng Lord doon ang description ng Lord, ang analogy ng Lord. Merong mga kambing at merong mga tupa. Ayun, yung mga tupa, sila yung makakapasok sa kaharian ng langit. Yung mga kambing naman, yung tatapon ng Lord sa dagat-dagat ng apoy. And sa tingin nyo, ano kaya yung difference ng dalawa? Bakit ginamit na sheep yung mga citizens of heaven, tayo mga Kristiyano, bakit naman kayo mga kambing, yung mga mapupunta sa hell? Ano ba yung signification, like yung context? Ano ba yung mga sheep? At magbigay ng description ng mga tupa. Sila ay, una, isang description ng mga tupa. Ano ba mga tupa? Although hindi siya domestic dito sa bansa natin, pero sikat naman siya hayop, di ba? So magbigay kayo ng isang adjective ng sheep. Ayan. Siya ay, ang mga tupa ay maamo. Tama. So sila yung mga hayop na hindi nangaaway. Pero yung mga hayop na nangaaway. Pero yung mga tupa, sila yung mga makukulit sila pero mabait. Ayan, wow, mga tayo lang no? Makukulit pero mabait. Tapos ayan. So, ano pa? Bukod sa maamo,
masunurin. Tingnan mo kaya nito, maangat, masunurin. Paano naman yung mga kambing? Nakita na ba kayo ng kambing? Siyempre, masikat yan sa atin dito. And yung mga kambing, siya yung opposite ng mga tupa. Sila ay hindi maamo at sila hindi masunurin. Sila yung mga naluluwag. Sila yung hindi mo mapasunod. Talagang pasaway ang mga kambing. And sabi ng Lord, time will come that the sheep and the goats will be separated. And yung mga sheep na yun, tayo yung mga exile dito sa mundong to at the moment. And time will come na kapag nakaharap natin ang Panginoon, we will be entered. Yung i-enter into heaven. Dahil dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pero yun nga yung problema natin. We are not yet in heaven. Kasi kung nasa langit na tayo, all things will be easy. Amen po? Kasi dito sa mundong to, marami tayong pwede magawang mali. Marami pwede tayong magkasala. Pwede pa nga tayong dumating sa point na hindi pala tayo maligtas in the very end kasi hindi tayo nag-endure hanggang dulo. Kasi sabi sa Bible, those who will endure until the end will be saved. Kasi nung mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So, ibig sabihin, hindi nagmamatter kung paano tayo nagsimula. Hindi nagmamatter yung kalagitnaan ng buhay natin. But what matters is kung paano natin siya tinapos. Kasi po, marami sa atin, actually lahat tayo, bago tayo makakilala sa Panginoon, bago tayo mag-church, bago natin tanggapin ang Panginoong Jesus, hindi naman okay yung buhay natin, di ba po? Hindi okay. Punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng kawalan. Yung paradox na punong-puno ka ng kawalan. Basically, you are hollow. Hindi ka puno. Hungkag ka. Sabihin nyo nga, hungkag. At sabihin nyo, hindi ako yun. Hindi tayo yun, kasi tayo, puno tayo. We are now filled by God. Hindi tayo yung parang zombie na buhay, pero patay. Buhay yung katawang lupa, pero spiritually speaking, dead. We are now past that stage, kasi tanggap na natin ang Panginoon. Now, the challenge is, paano tayo mamumuhay? Habang nandito tayo sa mundong to, bilang mga anak ng Diyos, na wala pa sa kaharian at tahanan ng Diyos. Yun yung sinasagot natin these past 3 weeks. And yung kung natin natutunan is that we need to realize that we are chosen para magawa natin mamuhay para sa Panginoon. Pinili ka ng Panginoon and you have an identity. Pag pinili ka ng Lord, parang ganito siya, nakakapalag kayo ng mga videos sa YouTube na may mga influencers, kahit sa Facebook, may mga influencers na may mga pinipiling homeless people, homeless persons, tapos ang gagawin nila, papaliguan, i-makeover, tapos minsan nga, pinapatira pa sa bahay nila for a week, mga ganon. Parang ganun yung ginawa sa atin ng Panginoon, pero yung ginawa niya yun, permanent. The Lord chose us. Pinili mo na tayo ng Lord. Pinili tayo ng Lord, and then He renewed our identity. Kasi dati tayo, parang tayo yung mga taong grasa na puno-puno ng karumihan, and ang identity natin ay homeless, ang identity natin ay full of filth, marumi, yun yung identity natin before. But the Lord chose us, and removed us from that place, pinaliguan tayo ng Lord, binihisan ng bago, at binigyan niya tayo ng bagong pagkakakilanlan. Hindi ka na homeless, hindi ka na full of filth. Ngayong kinuha ka na ng Lord, pinili ka niya, you are now sheltered. Nasa protection ka ng Panginoon. And you have a new identity. Kapag nakita ka ng tao, ngayon, kapag nakita tayo ng tao, hindi ka na para sabihin, ay, itong tao to, walang mga magulang, walang nag-aalaga. Kasi alam natin yung difference ng dalawa, di ba? And ganoon din yan sa atin, spiritually speaking. Parang tayo yung mga tao noon na spiritually speaking, pag nakita natin, with the lens ng spirituality ng mga tao, yung mga salin natin from before, parang sabi natin, paano na itong mga magulang? Mga pinaghahagawa sa buhay. Mga decision sa buhay. Alam niyo mga ganun? But now, hindi na yun yung identity natin. Pag nakita na tayo ng mga tao, lalapigit ng Panginoon, the Lord sees a child of His. Amen. At nakikita niyo ng ibang tao na, grabe itong batang to, itong kabataan to. Nagbago na talaga. Kasi dati ganito siya, pero ngayon binago na siya ng Lord. Kaya, totoo na madaling bawin ang family, not through our own words, but through our lives, our testimony. Makapansin po ninyo yan, kapag tayo mismo naging good testimony in our homes, sila na mismo yung makukusang magdala sa sarili nila sa church.
is nakikita nyo na lang, good na kayo ng family nyo, reconciled na kayo, and then, madali na lang sila madala sa church. Ganun yung identity na natin ngayon. We are changed people. And now that we have that identity, nagiging separate na tayo sa mundo. Yun yung pangalawang bagay, pangalawang episode natin. We are now different. Iba na tayo sa mundo to. Sabi nga ni Rena kanina, pag tinignan tayo against the world, iba na tayo. Iba na yung pamumuhay natin. Iba na yung pag-iisip natin. Iba na yung pakikitungo natin sa kapwa. Iba na yung kilos at galaw natin. Iba na yung mindset na meron tayo. We are now different. Pero hindi po na nagtatapos mga kapatid. Kasi palagi may challenges. Palagi may challenges. Hindi porket pinili ka na ng Lord and that you are now a person na nabago na ng Panginoon, gumagawa na ng mabuti, ginagawa na yung kalooban niya, ay tapos na. Bakit maraming mga bagay sa buhay natin ang maaaring magpabagsak sa atin? In the sense na nagpapatuloy tayo ngayon but maybe next week hindi na. Naglilingkod tayo ngayon but maybe next week ayaw na natin. We do not know what tomorrow holds for ourselves. Kasi tayo, kapag hindi natin na-internalize yung pag-aaral natin ngayong hapong to, we will be shaken. Kaya, ang ganda ng title natin, na Unshakable. Yun yung third episode natin. We are chosen, we are different, and we are now unshakable. Parang ganito yan. Kinuha tayo ng Lord from the miry clay, from the field. Alam niyo yung kumuloy? Alam niyo yung quicksand sa English? Kumuloy. Quicksand sa English. Ano siya? Pag tinignan mo siya, parang siyang putik or basang lupa na pero hindi na siya putik kasi pag inapakan mo siya, hindi ka lulubog. Eh hindi mo kayang umalis doon ng sarili mo. Someone has to help you. So parang nandun tayo. We are sinking. And then the Lord shows us, lahat tayo mga tao, everyone na nabuhay sa mundo to, nandun sa kumuloy na yun, nasa quicksand. And the Lord shows us, ito, si Mika I will save. Ito, si Briggs I will save. Si Denmark I will save. So, inalis tayo doon ng Lord. And He made us different. Kasi unang-una, wala na tayo doon. At tayo ay binago na ng Lord. But, someone, or something, can make us stumble down again. Para bumalik tayo doon. So, we need to stand still. Na kapag may nagtulak sa atin, o may nag-shake sa atin, hindi tayo mamutumba agad at babalik doon sa pinanggalingan natin. Yun yung gusto natin kasi, again, it will not matter. Yung ngayon does not matter as much as the end of our lives. Kailangan natin magpatuloy. But does that mean ba na sa tuloy naman pala mahalaga? So, hintayin ko na lang naman 60 years old ako bago ako maglilingkod sa Lord at ang gagawin ng Panginoon. I will enjoy my life first. Pero hindi natin alam ang bukas, di ba? Hindi natin alam. Maybe tomorrow, di ba, wala na tayo. Who knows? Kahit gano'n pa tayo ka-healthy, we cannot determine kung kailan tayo mawawala. So, the Lord gives us this wisdom from knowing na hindi tayo magtatagal sa mundong to. Kaya sinabi rin sa Bible, di ba, na isa sa mga prayer ni Moses ata, if I'm not mistaken, na Lord, help us to count the number of our days so that I may gain a heart of wisdom. Diba? Kapag na-realize natin na ang buhay natin ay hindi infinite, it will end one day. At ang mahalaga, hanggang dulo, ginagawa natin ngayon. Okay na ginagawa natin yan, it is commendable. We are going to church, we are trying our best to change, to be acceptable sa harapan ng Lord. But ang challenge is to sustain this hanggang dulo. Kaya naman, again, ang topic natin for this afternoon ay unshakable. Sabihin nga po natin ng malakas, unshakable. Unshakable. I am unshakable. I am unshakable. Ayan, and last week we are chanting, I am different. Now we say, I am unshakable. For the last time, I am unshakable. I am unshakable. Ayan, so, ngayon, the first thing that we'll be talking about this afternoon are the things that can shake us. Ayan, pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga bagay sa buhay ko bilang isang Kristiyano ang maaaring magpabagsak sa akin, o ang maaaring magpahinto sa akin, o ang maaaring
magpatumba sa akin, basically. Dapat alam natin yung mga bagay na yun. Kasi if hindi natin alam kung paano natin naiiwasan yung mga bagay na yun. How we can overcome those things. Kaya nga sabi, di ba, isa sa mga kasabihan is, know your enemy. We should know what we are fighting against. Kasi kung hindi natin alam, pwede tayong madaya. Parang ganito. Parang ano siya, alam niyo yung larong Among Us. Nakapaglaro kayo nun, sumigat yun ng pandemic, di ba? So, hindi mo alam kung sino yung kalaban mo. Kasi, may impostor doon na pwedeng pumatay. Tapos kayo, you are busy doing your things. Ginagawa mo yung bagay na ginagawa mo, mga task na pinagkaloob sa'yo. But you do not know your enemy. Kaya anytime, pwede kang mapatay. Tama? Naglalaro tayo dito ngayon, ang saya-saya. Tapos biglang, wala rin ang Among Us. Tapos biglang yung isa pala sa ating killer. Hindi natin alam, edi napatay tayo. Pero what the difference is this, kapag alam natin yung killer, yung kaya pumatay sa atin, do we still hang around that person? Hindi. Tatakbuhan natin yan sa Among Us. Nalaman natin na yung green pala impostor. Sabi hindi na tayo lalapit sa kanya. Tatakbo tayo kung nasan man siya. Bigla lang natin nalaman kahit hindi naman talaga ganun sa game. Hindi mo alam. Pero ngayon, aalamin natin. Para makaiwas tayo. So that we can be better bilang mga Kristyano. Amen po. Again, ang ating series for this month ay nasa first book of Peter or the first epistle of Peter. So makikibukas po ako sa inyo mga Bible sa 1 Peter. Ayan. Sa first episode natin, we have talked about the things na nasusulat sa chapter 1. And sa episode 2 sa chapter 2. Ngayon, we will be going through or running through and surveying yung chapters 3 to 5. So, mahaba-habang chapters to, pero hindi naman lahat natin babasahin. Kalat-kalat yung mga verses doon. Pero, yung pinaka-start actually ay sa chapter 2 pa rin. Kasi kung mapapansin nyo, last week, yung binasa ni Pastor ay yung kalahati lang, yung first half lang ng chapter 2 ng 1 Peter. So, we will be starting ngayon sa 1 Peter chapter 2, verse 13. Ayan, just open your Bibles there. We will be, dyan lang muna. Hindi pa natin babasahin. Pero dyan tayo magsisimula. So, again, we will be learning 3 things. Ayan, this afternoon, our first part is learning 3 things that shake us. That can shake us. That can make us stumble. So, let's start with number 1. The very life that the Lord called us to live. Minsan, kapag tinatanong tayo kung ano yung bagay na maaaring mapatumba sa atin, o sino yung maaaring mapatumba sa atin, huwag natin iniisip ang kaaway, ang mga problema, mga challenges sa buhay. But we need to realize, mga kapatid, na ang pinakaunang mag-shake sa'yo o yuyugyug sa buhay mo ay hindi yung mga sa susunod pa yung kaaway, sa susunod pa yung mga challenges and problems. The very first thing that will shake you is the life that the Lord called you to live. Why? Because the life that the Lord called you to live is a life that is hard. Your flesh, alam niyo yun, kapag sinusunod niyo ang Panginoon, your flesh is being shaken. And your insides are retaliating. Sinishake ka ng Lord. And may intindihan pa natin yan as we survey these things na pag-uusapan natin. So, sa mga Bible ninyo, I hope merong mga segmentation na may mga parts. Sa akin yung verse 13 ng chapter 2 nakalagay, respecting people in authority. Ano sa inyo? Submission to authority. Tapos yung kasunod ay sa akin slaves. Sa inyo, yung kasunod na na segment, yung title, ano sa inyo? Yung verse 18. Title ng verse 18. Slaves, di ba? Yung kasunod naman, sa chapter 3 na to, ano yung title ng chapter 3? Verse 1? Wives. Then, yung kasunod na title, husbands. Kasunod, all Christians. Ayan. Anong meron sa mga mga portions na to? Bakit merong respecting people in authority, slaves,
wives, husbands, all Christians. So First Peter, sinabi ni Peter kung paano dapat mamuhay yung mga taong categorized sa mga category na to. Kung you are someone under ng authority ng isang tao, this is how you should live. If you are a slave, this is how you should live. If you are a wife, this is how you should live. If you are a husband, this is how you should live. And if you are a Christian, this is how you should live. And yun yung i-run through natin pa isa-isa. Let's start with sa verse 13 ng chapter 2, respecting people in authority. Let me read, sabayan ko ninyo. So verse 13 to 14. For the Lord's sake, submit to all human authority, whether the king as head of state, for the officials he has appointed. For the king has sent them to punish those who do wrong and to honor those who do right. Yun yung una. Kung ikaw ay isang taong under ng authority ng isa pang tao, you should submit to them, to the human authority. Hari man yan, o yung mga opisyalis man yan na in-appoint ahead of us, we should submit to them and respect them. Yun yung panguna. Pangalawa, if you are a slave, sabi dito sa verse 18, you who are slaves must submit to your masters with all respect. Do what they tell you, not only if they are kind and reasonable, but even if they are cruel. Imagine mo, itong inuutos ng Panginoon sa atin, and we are slaves. We are slaves of, hindi man literal na tayo ay binabayaran para maging alipin, but we are slaves of some people. Kung mga yung mga in authority, they are our masters. Pag may inutos sila, we need to do them. Halimbawa, sa isang lugar, meron kayong leader, parang may captain kunwari. And sabi dito, yung captain na yun ay cruel. O, ano ba yun? Cruel or, ayun, even if they are cruel, you need to submit to them. You need to do what they tell you. As long as it is hindi siya against sa kalooban ng Lord. Eh, maisip natin, ang sama-sama ng taong yan. Ang yabang ng taong yan, ayaw mo sumunod dyan. May mga ganun tayong minsan eh. May mga ganun tayong thoughts and principles. And the Lord is telling us, hindi dapat ganun. Kahit na sino ba yan, in authority yan above you, you need to obey. Binigay yan ng Lord as someone in authority sa atin, to obey them. Diba may mga magulang tayo? And parents are just like us. Mga tao, they are not perfect. Time will come, they will ask you to do something. Eh, hindi naman masama. Gusto din mo lang yung utos niya. Pero dahil, masama ka ba yung magulang ko na yun eh? Oh, di nga yan ang palaki sa amin eh. Ilan nga kami yan eh. He will still have to obey them. He will still have to respect them. And madali ba yun? Hindi. That's what I'm telling sa first point. Itong tinatawag, yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon sa buhay na gusto niyang ipapamuhay natin ay nakakatisod kasi mahirap. Pwede ito yung magpa-shake sa atin. Pwede ito yung mapatigil sa atin. Hindi pa muna si Satan. Hindi pa muna yung mga problema. Yung task pa lang. Binago ka ng Lord, pinili ka ng Lord, and He separated you. Now that you are separated, the Lord is telling you to do these things. Parang sinasayaw pa, no? Grabe, pinili ako ng Panginoon. Grabe, I am new, I am different. I will be going to heaven. Tapos nung nagsimula ka ng lumakad, sa remaining years ng buhay mo bilang Kristiyano, bilang ito yung nalaman mo, aba, parang Lord, parang ayoko niya. Parang ayoko mag-submit sa mga magulang ko kasi hindi kami okay. Hindi sila magandang magulang. Buti sana kung yung magulang niya susunod ako. Diba ganun tayo eh. Buti sana kung yung presidente namin, yung pagkaya ng presidente ng ibang bansa. Eh di sana I will obey the laws. Pero hindi eh. Iba yung presidente namin, so I will not obey him. Hindi siya karapat dapat sundin. Hindi yun yung prinsipyo na sinasabi ng Panginoon sa atin. If someone is in authority over us, we need to submit. We need to obey. Kasi nandun po yung pagpapala ng Lord. Next segment after the slaves, ito, wives. Wala pa namang asawa, wala pa namang kasal dito sa atin. Kasi kung meron, dapat wala kayo dito. Dapat nasa ladies and men kayo. Pero, it's better to know, ngayon pa lang, kung ano yung sinasabi ng word ng Lord about being a wife and being husbands. Sabi ni Peter sa chapter 3 verse 1, in the same way. Ayan, kasunod nito yung slaves, di ba? After ng slaves, yung wives. Ang sabi ni Peter, in the same way.
So, ano yung sabihin? Yung reference ni Peter dito ay yung nauna, which is yung principle niya about the slaves. In the same way, you wives must accept the authority of your husbands. So this is for the girls. Kapag dumating na yung panahon na in marriage na or married na ang mga youth, wala na dito. Sabi, that even if some refuse to obey the good news, your God loves you, speak to them without any words. At sana hindi na ito mangyari sa atin. Kasi, hindi, kasi ito, ano ni Peter, encouragement ni Peter sa mga babae na may unbelieving husbands. So yung babae, Kristiyano, sumusunod sa pero yung husband na hindi. So sana hindi na tayo dumating sa point na yun. Kasi mangyayari lang yun if pinili natin pamatok sa hindi natin kapananampalataya. O kung hindi man, bawa, ang napangasawa mo ay Kristiyano naman at first, so biglang nawala sa Lord. Pwede ganun, di ba? Mapunta ka sa state na to. Sabi ni Peter, you wives must accept the authority of your husbands. Then, even if some refuse to obey the good news, kahit na yung mga asawa nyo ayaw pakinggan yung gospel ng Lord, ayaw sumama sa church, your God loves will speak to them without any words. Ito yung sinasabi ko rin kanina. Kahit na hindi na tayo mag-preach sa family natin, they will be saved. Our lives will lead them to Christ. And specifically, sa mga wives to, sabi ni Peter, kahit na hindi ka magsalita, your godly lives will speak to your husbands. And then, they will be won over by observing your pure and reverent lives. Imagine if you are in a situation, bawa, di naman to, wala naman ganun sa atin, but you are in a marriage na ikaw, as a wife, you are following the Lord, tapos yung husband mo hindi. Siyempre, iba yung ugali nun. Iba yung priorities nun. Iba yung mga pinaggagawa sa buhay. Pero sabi, you must accept the authority of your husbands. And, sabi, they will be won over. Mawiwin mo sila. Madadala mo sila sa Lord by observing your pure and reverent lives. They will be observing your lives that is pure and holy and God-fearing, and they will be won to the Lord. The point here is that mahirap yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi what if yung asawa mo nag-bumbo, okay? Sa ipano mo na yun? Ipadalhin mo na sa pabarangay mo na yun kapag gano'n. Pero what if hindi talaga siya someone na, alam mo yun, ideal husband na dapat pagsubmitan kasi hindi siya okay basically. Will you still accept the authority? Pwedeng good provider siya, pero hindi tama yung trato niya. Pwedeng tama yung trato niya, tama siya. Yung mga ganon. So you will still need to accept the authority of those above us. Next, sa husbands. Ayan, meron din. Ayan, para sa atin. Para sa boys. Na one day you will be husbands. Ito, sabi ulit ni Peter, in the same way. So, kagaya din ng mga nauna. Ito yung prinsipyo. Sa verse, anong verse yan sa inyo? Chapter 3, verse 7. Ayan. Sundan niyo ako pa kasi wala siya sa slides. Basahin niyo sa inyo mga Bible, either physically or sa phone. Sabi, in the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Ito naman yung challenge sa mga kalalakihan. Kasi time will come that it will be hard for us to understand our partner. Parang kala mo naman eh. Pero may mga ganun pagkakataon, may mga misunderstanding talaga. Pagkakaroon ng misunderstanding, it will be hard to understand the other party. Pero ang challenge as husbands is not to assert dominance over them. Na dahil ako yung provide, dapat ako yung titihin mo. Wala akong para sa opinion mo. Mag-ano ka lang siya. Hindi ganun. Challenge siya. Kailangan magpakumbaba. Kailangan gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon. And mahirap yun kasi pwedeng mahit yung ego, yung pride, di ba? And sabi, treat your wife with understanding as you live together. Eh, ang mga lalaki para minsan ng challenge is to understand. Hindi natin maintindihan. Di ba? Amen ba? Amen. I don't agree. Ang hirap maintindihin minsan ng mga sitwasyon.
halimbawa, ng women. Kasi magkaiba tayo eh. Iba yung utak nila, iba yung wiring ng utak nila, iba yung wiring ng utak natin. Sila yung thinkers talaga. Alam mo yun yung nakikita lahat. Tapos hindi natin makita. Dito mag-gets. Ito yung gusto kong magyari. Tapos iba yung iba yung way of thinking. You need to understand. Hindi tayo mag-accept ng dominance. Yun yung challenge eh. Sa mga lalaki, yun yung challenge na huwag ka mag-accept ng dominance because you are the husband and the wife is told to submit to you. Kasi sa mga wife naman, huwag kang hindi magsasubmit. Huwag kang hindi magsasubmit just because your husband is not the man that you thought he was. Parang gano'n. Nalagi kasi ako. Kailangan, ginagawa natin kahit mahirap. Ayan. So, nasishake na ba tayo? Nasishake na ba tayo? Kasi it will shake us. The Lord is calling us will shake us. Parang, ano ba itong pinasok mo? Parang, ayokong sumunod dyan. Ayokong sundin yung mga magulang ko. Ayokong sumunod sa authority na binigay sa akin. Ayokong sumunod sa leader ko na yan. Sa algebra, hindi ko nga dito dyan yung sinasabi. Ganun mga sinasabi minsan, hindi, mali. Hindi ganun. Kasi we are people. Humans tayo, walang superhuman sa atin. And we need to respect the organization, the order na ginagawa ng Panginoon sa atin. Sa church, sa family, sa kung saan pa man. Kasi si Lord ang nagtatalaga niyan. Kahit na yung leader na yan, sa barangay, sa bansa, kahit hindi yan Christian, nilagay yan ng Lord to use for us. Meron pa ang nabanggit dito sa 1 Peter, sabi, nilagay niya ng Lord to punish those who are disobedient to Him. Alam niyo, noong mga time sa bayan ng Israel, bakit hinahayaan ng Lord na magkaroon ng haring masama, ng haring wicked, ng haring hindi fair? Dahil ba hindi niya mahal ang Israel? No. The opposite is true. The Lord wants to teach Israel the lesson that they need to learn, and that is to obey the Lord. Kasi ang nangyayari lang naman, kaya sila nagpapahintulot ng mga opisyalis na hindi okay, ng mga korap, ng mga kurakot, ng mga masasama sa isang bayan, ay dahil yung mga taong bayan, ay hindi obedient sa kanila. Parang matuto sila. So now we know why this is the thing that's happening in the Philippines. Hindi lang sinisihin yung... Kasi we know the history of the Philippines. Diba? We really are not a Christian country. Pwedeng largely, sabi natin Krisyanong tayo bansa. But, kung titingnan natin, kung tutuusin, ang Roman Catholicism, it's more pagan than it is Christian. kasi yung mga ritual, diba, you offer to people, you offer to dead men. Walang pinagkaiba yun. Hindi ang Diyos ang sinasama mo doon. These are people. Diba? Yung mga katutubo natin, parang mga pagan tayo actually, we worship the sun, we worship the tree, naniniwala tayo ang unang babae at lalaki ay nagmula sa kawayan. Yan ang mga natin, yan ang history natin, yan ang tradition natin. And maganda man siya pakinggan ng elementary tayo. Wow, grabe, ganyan. Mythology. Pero hindi na nalubutan ng Panginoon. Kasi naniniwala tayo kay Bathala. Naniniwala tayo sa kung sino-sinong mga So the Lord, ngayon, we are reading that. The Lord is teaching us, call to me. Yung sabi ng Lord, that is not the life that I want you to live. So the Lord gives authorities above us na hindi okay, na corrupt, na basta corrupt, tapos masama, tapos magnanakaw, mga ganun tayong tinuturuan tayo ng Lord to call unto Him and to realize that no one really is good and no one can save us apart from God. Si Lord lang talaga. Amen? So yun yung mga bagay yun. And lastly, sa all Christians, anong verse yan sa inyo? Yung all Christians. Verse 8 ng chapter 3. Ayan. Sabi dito, ito lahat na to. Para sa lahat na to. Finally, all of you should be of one mind. Sympathize with each other, love each other as brothers and sisters, be tender-hearted, and keep a humble attitude. Don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. Wow! Ang galing! Santo, Santa, ininsulto ka, papapalain mo.
Madali. Gusto kayo ng bilis ng ganun. So that can shake us. It shakes us. Our insides is being shaken ganun. Alam mo, inis na inis ka na, insulto ka na. Gusto mo nang sagutin, gusto mo nang, lumapit ka dito. Lumapit ka dito. Hawak ang tenga mo. Ganun. Pero, you will compose yourself. Habang shaken ka sa loob mo, hindi mo hahayaan na madamay. While your flesh is being shaken, hindi mo hahayaan na madamay yung spiritual self mo. You will still stand ng composed ng isang anak ng Diyos. You need to be slow to anger, you need to be quick to listen, and you need to watch your words. Limit your words so that you will not sin. Huwag tayong parang coke na kapag sinig, pagbukas, sabog agad. Diba? Yung illustration ng maraming preachers, be like a water in a bottle, na kapag sinig, pagbukas, parang walang nangyari. I-shake tayo ng mga tao nasa paligid natin, ng buhay kung saan tayo tinawag ng Lord. And if we are not unshakable, the life that the Lord is calling us to live will make us stop. Ano yung parang pinakita sa iyo yung mga kailangan mong gawin, yung mga ina-expect sa iyo, and wala na. Napatumba ka na lang. Ay, baka wala ka, Lord. Sorry. Hindi ganun dapat, mga kapatid. We need to do it. Alita na tayo, tuloy-tuloy na tayo. And ano pang sinabi? Dito sa nabasa natin last verse, have a humble attitude, pay people who insult you with blessing, and keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Alam ko mga kapatid kung gaano kadali at ka-convenient ang magbago ng storya, ang magbago ng maliit na detail about our lives para maging madali ang lahat sa atin. So that we can easily get through the hard things of life. We can easily get through the consequences of it. We can easily get away with the hard stuff. Para hindi tayo mapagalitan, para hindi na tayo usisain, para hindi mabago yung tingin nila sa atin, para hindi tayo maabala. Magaling lang ako, sisinungaling, ano po kasi, isip po kasi ako ngayon, like, may project po kami sa school. Ayaw mo lang, nagsinungaling ka ba? Ayaw mo lang umatin. Parang nagpakumpara, hindi ka na umatin, nagsinungaling ka ba? Diba? So, mga kapatid, let's stop telling lies. No, Papa. Diba? Huwag tayong sinungaling. Kahit white lie yan. Kahit na it will save us from trouble. And you will say, mababasa niyo sa Bible, si Rahab nga, nagsinungaling para mapaano yung dalawang spy. Sige, magsinungaling ka kapag one day, nasa bahay mo ikaw, tapos may dalawang espiyang pumatok sa'yo na galing sa wilderness at sila yung mga sinugo ng Lord para sakupin yung bayan ng Los Baños at ikaw yung magiging daan sa kaligtasan ng tao nila. Kapag gano'n yung situation, sige, baka pwede na. Pero as long as we are just wanting to save ourselves from inconvenience, mga kapatid, huwag na po. It can shake us. At kapag, if you remember, in the littlest of compromises tayo nalalaglag, hindi sa malalaki. Kasi yung malalaki, ano na lang yan, yung end result na lang yan. Pero it is a process. Gusto ko yung analogy nga na parang, alam niyo yung loaded na, yung totoong rope, yung kulay brown, yung nakapalikot-likot. Ayan, yung parang ganun. Hindi siya isang thread lang. Marami siyang fabric. Tama. Marami siyang strands. Tapos tinitirinta so binubuhol para maging isang buong matibay. Pero pag in-unfold mo yan, marami ang strands, di ba? Parang mga himulmol. Yun yung mga strands niya na bumubuo dun sa pool. So yung mga maliliit na yun, pag pinutol mo yun pa isa-isa, tatlo, pinutol mo. Hindi pa naman mapuputol yung doon na bato, malaking bato. Tapos nakatali siya sa rope, nandyan siya sa ceiling. Tapos ina-travel ko, pinaikot-ikot ko para lumabas yung mga strand. Tapos nagputol ako ng isang strand. Hindi pa yung mapuputol. Intact pa yung nasa taas pa yung bato. Pero try ko pa, ganun siyang 50 strands. Magputol ako ng 20. Kaya pa naman yung bato. Pero sabihin natin, konti-unti ko siyang tinatanggal hanggang sa isa na lang. Anong mangyayari lang sa bato? Lagapak yun.
Sobrang laking impact nun pag nalaglag na yun. Pero bunga ba siya ng isang malaking pagkakamali lang? Hindi. It was a result of a continuous insensitivity to the smallest of compromises. Hindi siya dahil na sa malaki mong ginawa. Dahil nahuli ako. Hindi pa yun doon. Nagsimula yun sa maliit. Bumagsak dala, nagkaroon na lang ng sobrang laking impact nung nasa dulo na. Amen? So yun yung inaano sa atin ng Lord, live a life na aligned sa Kanya. Kasi kung hindi, it will shake you. Pag hindi mo kinaya yung frequency ng pagkakatawag ng Lord. Kasi ang, sa earthquake, meron siyang two parts, intensity and frequency. Ang intensity, kung gaano kalakas yung, di ba, umuuga siya. Kung gaano kalakas yung pag-uga, yun yung intensity. Kung gaano kabilis yung pag-uga, yun yung frequency. Yung gano'n, yun yung frequency. Pero pwedeng mataas yung frequency, pero mahina lang yung intensity. Pero may effect pa rin yun. Ganun yung nangyayari sa buhay natin, sa pagkakatawag sa atin, we are being shaken. And if hindi natin siya matatayuan, it will fall. So yun yung pangunan, the very life the Lord called us to live can shake us and make us stop our Christian life. Pangalawa po, the threats and persecutions. Ayan. Basahin po natin sa verse 13 ng chapter 3. Basahin ko po, now who will want to harm you if you are eager to do good? But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don't worry or be afraid of threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life, and if someone asks about your hope, as a believer, always be ready to explain it. And then, so focus tayo sa, so don't worry or be afraid of their threats. Their threats. Ibig sabihin, there are other people who are threatening the people or the recipients of this letter. May mga taong nagtatangka sa mga Kristiyanong nakakatanggap ng letter ni Peter na to. They want them dead. They want them to stop doing what they are doing or else they will be harmed. Ganun kalala yung persecution dati. And kung tutuusin, we are not experiencing that kind of persecution from other people. Kasi malaya tayo. Diba sa Pilipinas, hindi tayo mag-gather, tapos maya-maya bigla na lang may papasok sa gate natin. Tapos, may ginagawa mo. Tingnan yan. Kundi, kukulong namin kayo. Hindi tayo in a free country. Diba? Hindi tayo nakakalas na gano'n. But still, we receive threats from other people. Could be from our family, from our friends, from people na hindi tayo gusto. Basically, we will receive threats from them. But don't worry or be afraid of those. Those can shake us. Pwede ipapagpatayan kasi imagine mo ba naman, ang cost ng paglilingkod mo sa Lord ay buhay mo o yung convenience mo. Maybe it is enough reason for you to stop talaga. Pero hindi yun dapat yun. We need to stand there. At anong threat pa yung matanggap natin? Hindi ko alam. May nakatanggap na ba sa inyo ng death threat dahil Kristiyano kayo? Death threat. Wala pa naman. Diba? But even then, even if walang imposible, one day, biglang may after natin mag-evangelism somewhere, evangelism tayo sa UP o sa bayan, tapos maya biglang ka nakareceive ng anonymous text mo. Tingin yung ginagawa mo. Susunod na pumunta kayo dito sa bayan. Bigla lang mangyayari. Yung mga ganon. Mami natin. And will we still continue doing the mission? Will we be shaken? Or will we be unshakable? Pwede ganon sa mga people of opposing faith. Saan ba? Jump na tayo sa verse 4 ng chapter 4. Ayan. Ito, medyo mas makaka-relate tayo dito. Sabi sa verse 4, chapter 4, verse 4, of course, your former friends are surprised when you no longer plunge into the flood of wild and destructive things they do. So, they slander you. Yeah? Threats and persecutions and slandering. Yun yung mga bagay na pwede nating maranasan when we follow Christ. Alam niyo yung slander sa Tagalog? Sino nakakaalam ng Tagalog ng slander? Hindi ka alam. Alam mo yung Francis? Slander sa Tagalog. Alam mo yan? Sino mo nakakaalam ng slander sa Tagalog?
Si Ante Let kaya. Ante, ano mo yung standard sa Tagalog? Yan, hindi nasa isip ko. Paninirang puri. Pwede kayong makaranas ng paninirang puri. Sabi, from whom? From your former friends. Because you no longer do the wild and destructive things they do. You can experience that. Pwede nyo maranasan yun na dahil hindi na kayo nakikisama sa dati yung mga kaibigan, KJ na kayo, they will slander you. Anong pwedeng gawin? Pwede niyang sirayan yung testimony mo. Na ito rin pinapamuhay mo, Kristyano ka na. Para i-bring up nila sa ibang tao kung sino ka dati. Para ano? Para siraan ka. Para sabihin na, future church, sisimba-simba. Ganyan nga yan eh. Ganto nga yan eh. Ganyan nga yan eh. Dati mo kahit dati pa naman talaga yun. Tinawag mo ka nilang at the present. But yun yung slandering. Sinisira nila yung puri mo. Alam niyo yung pwedeng, combat? Tanongin niyo ako, To combat that, to combat yung slandering at paninirang puri, testify. You should know how to testify. What will you testify? Yung dating ikaw na binago ng Panginoon. So that when they bring yung dati mong buhay at the present, you can now testify na dati yun. At nakwento ka rin sa inyo, di ba? Yes, alam nila yun. Alam nila yun, mahanginom ako dati. Alam nila yun. Hindi mo na ako masisira sa kanila gamit yun. Alam na nila yan. At alam nila hindi ko na yung ginagawa nila. But, kaya sinasabi doon yung sinasabi, protect your testimony. Kasi pwedeng, dati nga lang siya, pero naulit mo ulit. Paano pag in-slander ka ngayon, tapos may pruweba sila na inulit mo nga? Di sira. Sira ka. Like, nag-imagine, nag-igasi ako, ganito. Pag in-slander ka, and hindi mo naman na ginagawa ngayon, yung ginagawa mo dati, wala kang ginagawa doon. Kaya ipangalat nila na, ganyan yan dati. Dami ng yan eh. Dahil ginagawang kalokohan yan. Nagiginom yan. Isigalilo yan. Palukuran nga yan eh. Naalala ko tuloy yung yung Mission Unstoppable series. Yung ginawa namin yung ginawa namin concept na yung bida ay may inom dati, pariwara ang buhay, nakakilala sa Lord. Tapos nag-share na siya sa school. May mga former friends siya, or ibang friends siya na sinisaraan yung puri niya. Ganyan nga yung dati. Lakas nga niya nung pala eh. Ang dami nga niya girlfriend eh. Mga ganon, sinisiraan ka. Pero kung hindi mo rin ginagawa ngayon, wala kang tawag kaalala. Testimony mo yun. You will say, alam na nila yun. Kahit kwento mo pa sa nila, alam na nila yung mga nangyari sa past. And I'm not doing that anymore. That's the first case. That's the thing that we want. But what if in-slander ka? Sabi, ito, nagiginom. Ito, nagsisigarilyo. Ito, ganito, ganyan. Ito po nga. Na hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa buong buhay na yun. Hindi mo kayang tumayo at maging confident, alam na nila yan. Testify ko na yan. Kasi oo nga, na-testify mo na. Inulit mo pa rin yan. Hanggang ngayon, ikipinapumukay mo pa rin. Kasi may problema pa sila. Di bagsak. Diba? Kaya yung sinasabi dito na we need to protect our testimony. Hindi sinasabing protect your testimony. Testify about your past life and then don't go back to it. Kasi wala. Sira tayo doon. Kaya sabi dito sa verse 5 ng chapter 4, but remember that they will have to face God who stands ready to judge everyone, both the living and the dead. Nagusong na natin dito. Pero, yun nga yun. Yun yung principle, yun yung thought. Na when you are living a pure life already, kapag lumarap ka sa mga tao, hindi ka guilty ng slander ng ibang tao. Amen. Yun yung yun yung challenge sa atin to protect our testimony. Kasi oo nga, pwede maka-antay ng threats and persecutions and we can say na, sinisiraan lang ako yan. What if totoo? What if totoo? Eh di wala tayong panlaban. Diba? So we really need to stand firm. We need to be unshakable. Unang-una, by not giving into our past life, old life, and pangalawa, by not minding the slandering other people does towards us. Amen po? Yung po yung pangalawa. And pangatlo, the devil. Ito yung madalas natin sagot,
yung ano, pwede magpa-shaken sa akin, na nag-shaken sa akin si Satan, yung enemy. Pero isa lang siya sa maraming pwede magpabagsak sa atin. Amen? And, kung makapansin nyo, ito yung prinsipyo, ano lang siya, in different words lang. Pero ito yung tatlong bagay na sinasabi ni Pastor madalas. Ano yung mga kalaban natin? Tatlong bagay. Self, sin, self, Satan, and sin, or yung the world. Ay, yung tatlong bagay na yun. Yung pang-una, ibalik ko, the very like the Lord called us to live. Ang kalaban natin dito, ano kaya dun sa tatlo? Self, Satan, or sin, or the world? Self. Amen, tama. Pangalawa, dun sa tatlo, ano lang, world or Satan? Sin, di ba? Or the world. And pangatlo, ayan na si Satan. And nandito siya sa Bible. The Lord is telling us na the enemy is just a part of the picture. Kaya meron din, kasi kung maaalala na may mga word na sinisisi na yung kaaway sa mga bagay na ikaw naman talaga yung may kasalanan. Kasi that is true. Not everything that happens to us is attributable to the enemy. Minsan decision natin yan, minsan ibang tao. And right now, the third thing that can shape us is the enemy or Satan. Basahin naman natin sa chapter 5, verse 8. Pwede mo may ibang magbasa. 8 to 9. Babasa ng naka-mic. Si Cheryl na lang. Chapter 5, chapter 4. Chapter 5, 8 to 9. Verse 8, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Verse 9, stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. Amen. Yan. So nabanggit dito, thank you, Shalom. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So the third entity that can shake us, is the enemy, is the devil. And ano yung ginagawa niya? He is like a roaring lion, waiting for someone to devour. Imagine it like this. Nandito tayo ngayon, we are gathering. Pero merong invisible lion, kasi hindi na nakikita sa kaaway. Pero parang siyang invisible lion na palibot-libot. Eh, naghahanap siya ng makakain. Naghahanap siya ng masisira. At alam niyo po kung ano yung tinitingnan niya? Yung mga mahihina. Yung mga hindi mapagmatsyag. Yung alam niya na kapag sinakbal niya, walang strength to get out of his jaw. Yun yung hinahanap ni Satan. And right now, we are in that kind of every day. Nandun tayo sa ganong sitwasyon. Nasa bahay mo ikaw, nasa work, nasa school, nasa church, nasa CR, nasaan ka man, andun ang kaaway. Waiting for the perfect moment that you let your guards down and then he will leap into you, he will maul you. Alam niyo yung term na maul? M-A-U-L? Yung ginagawa ng mga animals like dogs and bears and lions. Yung sasakmalin nila tapos saanin nila para paglalaroan. Yun yung ginagawa sa mga pagkain nila usually. Alam mo yun yung may pag-ilig pa silang ginagawa. At yun yung ginagawa ng kaaway sa atin kapag sobrang hina natin. And we are not being watchful sa ating mga buhay. Ginagawa lang tayo ng kaaway. So we really need to be aware of this. Na hindi sa lahat ng pagkakataon, chill lang ang lahat, okay lang ang lahat. We need to be knowing, or we need to be doing that in every step of the way ng ating buhay Kristiyano, ay ginagawa natin kung ano yung tama. Nasaan lang tayo? Ngayon kasi, pwede tayo ma-shaken ng devil. At kapag ang kaaway, again, uulitin natin, kapag ang kaaway ay kaya ka pang i-trip sa, parang kaya ka pang patalisurin or talisurin sa maliliit na bagay, mahirapan tayong makamove forward, mahirapan tayong mag-grow. We need to overcome yung mga maliliit na bagay.
and then overcome the bigger things that will come after, and still the bigger things, the bigger things, and the bigger things, hanggang sa dumating sa point na si Satan na yung makaharap natin. And still, pagdating sa point na yun, wala na tayong wala na siya kaamor-amor sa atin. Kasi alam na natin na, wala ito, mas malaki si Lord dito. Para tayo magiging si David. Alam niyo, hindi ko talagang ma-imagine. Grabe yung tapang ni David nung tayo makinaharap sa Goliath. That can only happen if he really has that eye and perception of who God is, of how big God is sa buhay nila ng Israelita. Eh tayo rin po, kailangan natin magkaroon ng ganong awareness sa Panginoon. Dapat kilala natin si Lord. Dapat hindi tayo nag-a-attend lang ng church and then yun na yun. Di po, we need to grow, we need to know how to do devotions, how to interpret the Bible, how to pray, how to interact with other people the right way. So yun po, yung things that can shake us. But does that end there? Does the story end with just knowing the things that can shake us? No. Dapat we know what to do. Hindi tayo, okay, alam pa na yung enemy ko. Tapos tumakbo na lang tayo ng tumakbo. Ayun si ano. Ayun si ano. Hindi. We need to know how to fight back. We need to know how to do it. Alam niyo yun, hindi pwedeng, tayo dito, papapointsan lang natin ang papapointsan ng kaaway. Magpapoint ginawa tayo against him. In every temptation that we do not give him, point yan sa atin. Patuloy tayong pinalalakas. We are feeding the Spirit in us. Amen po. So, now, let us talk about how to overcome the shakings. Yung mga shakings na yun, na natutunan natin, how to overcome them. And yung tatlong bagay dito, itong tatlong bagay na to, pantay niya yung mga naunang bagay. So, the first answer to this question is aligned to the first item din sa shakings na yun. So, ano nga po yung unang bagay that can shake us? Or that can shake us? Self. Or the life that the Lord called us to live. So, how can you overcome that? Bigla natin na lang kung ano yung dapat natin kaharapin, ano yung dapat natin gawin. How can we overcome ourselves na ang hirap itong pinapagawa ng Lord, huwag na lang kaya. Mag-backslide na lang ng tulungan, gawin ko na lang yung gusto mo, mas masaya. How can you overcome that? You can pass to that stage na, ano ba yan? Ha-attend na naman, mag-healing ko na naman, mag-church na naman, parang manghihinawa na tayo, ayaw na natin, kasi ang hirap pala ng pagkakatawag ng Lord. Alam mo yung naiinis ka na, pero Kristiyano ko, kailangan ko hindi pumatol. Parang isang gusto mo na lang, sana hindi na ako Kristiyano. Parang mo overcome yung mga ganun. How can you overcome those things? Unang-una, to overcome the self or the resistance, retaliation na meron yung sarili natin when we realize yung pinapagawa ng Lord is to rest on the consolation from the Lord. Ano yung sabihin nun? Let us go back to chapter 3, verse 12. Ayan. Chapter 3, verse 12. Pwede bang pabasa, Kian? Oh my. Pasa-pasa na lang. Okay, Ki. Chapter 3, verse 12. 3 verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their favor. But the face of the Lord is against those who do evil. Amen. Thank you, Ki. So, ito yung consolation natin. Kasi ang hirap ng pinapagawa ng Lord. Mamuhay ka na nagsasabihin sa people in authority over you kahit hindi sila okay. Mag-submit ka sa mga magulang mo, sa mga leader mo, sa presidente ng Pilipinas, sa barangay official nyo, na mayabang, na nang-dominate, na ginagamit yung kapangyarihan niya para sa sariling gain. Ang hirap gawin yun. Ang hirap kayang yung suntuhin ka, tapos magtitimpi ka, i-bless mo pa. Alam niyo po, ngayon ko lang, hindi natin marirealize kung gaano kahirap kay Job para ipanalangin yung mga kaibigan niyang nang-insulto sa kanya. Imagine mo yun. Buti sana kung i-insulto ka dahil totoo. Ganyan. Kaya man naranasan niya dahil nagkasala ka. Eh kung totoo naman, tapos na-insulto ka, pwede mo pang tanggapin eh. No, ha? Pero kung hindi naman talaga, wala nga akong ginawang masama. Huwag mo isipin sa akin to.
Ano ba? Yun yung sentiments ni Job. So imagine natin gawin kahirap in the end. Para ipag-pray niya, yung mga kaibigan ng insulto sa kanya, parang alam niya mga kapatid kung bakit nagawa ni Job. Kasi kilala niya si Lord. At kilala niya alam niya yung reward na binibigay ni Lord sa mga taong sinusunod si Lord kahit na mahirap. Yung sinasabing consolation, ikaw-console ka ng Lord. The Lord will rub your back. Ano yun yung nagingit-ngit ka na sa galit, pero iiyak ka na. Yung mga taong gano'n yung iiyak ka pag galit, tapos hindi nila mag-release yung galit nila, iiyak na lang nila. The Lord is comforting you. Na kahit sobrang hirap magtimpe, kahit sobrang hirap kontrolin yung sarili na wag gumawa ng masama, the Lord will console us, the Lord will comfort us. Kasi anong sabi sa chapter 3 verse 12? The eyes of the Lord watch over those who do right, and His ears are open to their prayers. Ano niyo yung consolation mga kapatid kapag ginawa niyo yung tama? Oo, hindi ka makakaganti. Oo, hindi mo mapuput into your own hands yung mga bagay na gusto mong mangyari. Ginato ko ito, gagawin ko ito. Paranas ko sa kanyang pinaranas niya sa akin. Ayaw ng Lord yun. Sabi ng Lord, give it to me. Ako yung maghihiganti. Ang hirap nun. But do know that the Lord comforts the people na ganun yung ginagawa. Ano yung comfort ng Lord? He will watch over you. Pagpuntahin ka ng Panginoon lagi kapag ginagawa mo yung tama. At kapag nanalangin ka, sasagutin ka niya. Pwede mo ipanalangin yan. Halimbawa, may mga ganong patuloy yung ilang preacher yung, Lord, ako rin ng taong to bigyan mo nga ng sakit, Lord, para tuminong-tinong. Paano mo, ganun talaga yun, Lord? Ipanalangin mo, ito yung bibigay ng sakit. Lalagyan mo naman yung pagkain niya para magka-allergy siya. Gano'n na, wala siguro ka dito. Hindi mo ipuput into your own hands yung matter. You will let the Lord do His work and be comforted by the fact nakakampi mo si Lord. Kahit ini-insulto ka, ini-slander ka, patuloy kang binibigit sa bagay na hindi mo naman ginawa, let it go. Don't prove yourself to them. Kasi sa in the end, mag-prove naman yung sarili mo, wala siyang fulfillment, I'm telling you. Nabing mo man yung argument, pero empty ka after. Ay, sumuko naman na siya. Bakit hindi pa mo masaya? Parang, tapos napakumbaba pa yung kaaway mo, no? Pasal ka magiging kalabanin mo, parang ganun ba halayaan mo ang Panginoon tumilos. Huwag mong ilagay ang mga bagay-bagay sa sarili mong kamay because you will not be satisfied. There's no better thing in life than to have the Lord watch over you and answer you when you pray. Tandaan nyo, ang consolation nun. The Lord, ito yung give up ko. Lord, nagtimpi ako. Lord, sumunod ako sa mga in-authority over me, kahit talagang hindi naman dapat sila sundin. Lord, napakumbaba ako. Yung mga nang-insulto sa akin, pinag-pray mo na lang sila, Lord. Lord, now what? Ano ngayon, Lord? What's in it for me? The Lord is telling you, because you are doing that, I'm watching over you. You're always protected. The people may slander you, but they cannot harm you ultimately. And the Lord says, when you pray, hilingin mo yung mga gusto mong pang-comfort. I will give it to you. Para lang mapasaya ka. Ganoon ang Lord, kasi magulang natin siya. Si Lord tatay natin. Kung paano ang tatay natin dito ay kayang sugurin yung nabubuli sa atin ng elementary tayo. Masaligit ang Panginoon. Si Lord ang bahala sa atin. Ito naman ang kasalungat. The thing that will be received by the people who oppose us, kahit na wala naman talagang rason, to threaten us and to persecute us, the Lord turns His face against those who do evil. And alam nyo, yun naman ang marinig natin kapag bumanti tayo, kapag hindi tayo nagpakumbaba. Akala natin we are doing the Lord's work dahil naghihiganti tayo. No, we are doing the evil work din pala kapag gano'n. You are leveling yourself. Alam mo yun, Kristiyano ka na You are the victim already. You know how to compose yourself. Insulto ka, di ka nagpatinag. Kaya lang, tatalikuran na lang. Uwi na lang sa inyo. Sabay iyak. Kasi sakit mo sinabi niya, Lord. Iyak ka, iyak ka sa Lord. Lord, ang sakit talaga. Iyak ka sa Lord, sige. And the Lord will console you. You have the consolation of the Lord. But the opposite is true. Ininsulto ka, inaway ka, anong ginawa mo? Binaba mo yung sarili mo para awayin din yung tao, para insultuhin din, para sagutin din.
Aba, parehas na kayo. Wala nang kakampi si Lord sa inyo. Wala nang kakampi si Lord sa inyo. Magsama kayo. Parehas na kayo. Akala mo, you are the big guy kasi siya yung naman. No. Iginantihan mo eh. Diba? Naiintindihan ko ninyo. In any situation, this applies. Conflict within the family, conflict between friends, conflict within the church, conflict sa school, sa someone in authority, it applies. Pagpakababa tayo and be consoled by the fact na kakampi mo si Lord. Hindi ka hayaan ni Lord na hanggang dulo ikaw yung karunan. Alam mo, hindi slander ka, tapos sa ka. Itong anak ko, napapahiya. Okay lang. Hindi ganun si Lord. Nasasaktan din si Lord pag umiiyak ka kasi iniinsulto ka and you are hurt. The Lord is hurt as well. And He will repay even His way. Huwag lang tayo yung gagawa ng paraan. So yun yung una. Mahirap yung pinatagman ng Panginoon, pero may consolation natin. The life that the Lord is calling us will shake us. But if we remain in realizing or remembering the consolation of the Lord, we will be unshakable. Alamin mo lang lagi, nakakampi mo si Lord. And the Lord comforts you. And the Lord loves you. And the Lord will not let you be down all the time. Hayaan mo si Lord. Hayaan mo si Lord ng kumilos. Pangalawang bagay, worship Christ and keep your conscience clear. Ito yung katapat. Ano yung item number 2 natin sa unang part? Sin or the threats and persecutions. Ito yung sagot doon. How can we remain unshakable in spite of threats and persecutions? Ano sabi dito? Worship Christ and keep your conscience clear. Ayun, ito yung sabi kanina sa hinanong ko. Pero mamaya lang. Let's start with worship Christ. Sabi dito sa balik tayo sa chapter 3 verse 15. Pabasa po ako sa girls naman. Si Apot. Galit Apot. Ayan. Chapter 3 verse 15. Apot. 15. But in your heart, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a difference to anyone who asks you for a reason. For the hope that is in you, yet do it with a gentleness and respect. Sige, tuloy mo nga Apot hanggang yung buong 16 na bago mag-17. 16. Having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. Ito yung sinasabi ko mga tingkapon. Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Keep your conscience clear. So when you are slandered, the people who are slandering you will be put to shame. May iniinsulto ka nila, binabalik nila yung dating ikaw. Ano, Christian, ganito nga yan eh. But if you keep your conscience clear, ginagawa ka naman yung tama, ang mapapahiya sino? May nagsaslander sa'yo. Pinaninira ng puri mo. Pero sino ang mapapahiya? Kung in-slander ka, at totoo yung sinasabi nila about you, who will reap the shame? Tayo, kasi totoo yung sinasabi nila. So, the thing for us to stand firm against threats and persecutions, we need to keep our conscience clear. Sige, start ako sa pangalawa. Keep our conscience clear. Manatili kang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon so that whatever the people throw at you, you can be confident and stand and look at them in the face and say na, I am not doing what you are doing, what you think I am doing. I am not the person you are talking about. Kaya mong sabihin yun. You have that confidence. At kapag napatotohanan na nagsisinungaling ng talaga sila, na yung ginagawa lang nila ay paninira o walang katotohanan, they will be put to shame. And you are the unshakable one. E paano kung hindi clear yung conscience mo? Na totoo pala yung mga pinagsasabi nila. Ikaw yung laglag. You cannot be confident. Kapag napatunayan, you will be the one who will be shaken. Ano mangyayari? Mawawala yung privileges mo. Mawawala yung privilege mo na maglingkod sa Lord. Mawawala yung privileges mo na magamit ng Panginoon. Just because you didn't keep your conscience clear. And what does keeping your conscience clear mean? It means living a life na okay sa harapan ng Panginoon. Free of conscience. Di ba ang konsensya, ina-associate siya dun sa kapag may nagawa kang masama, nang konsensya ka. Yun yung hindi okay yung conscience mo. You don't have a clear conscience. But having a clear conscience is not, hindi mo kailangan makonsensya kasi wala ka naman talagang ginawa.
That's the thing that will fight against the threats and persecutions. You will not be shaken, mga kapatid, kapag namumuhay ka na may kabanalan. Pero kung hindi, if you do the opposite, naku, wala pang nasa-slander sa'yo, dinedetect mo na yung sarili mo. I'm telling you. Sobrang defensive mo na. Tumatakbo ka na agad. Wala pang naghahabol sa'yo. Wala pang na-slander sa'yo. In-explain mo na agad yung sarili mo. Wait lang. Dude, wala pang sinasabi. Nag-gets niyo ako? Yun yung kapag hindi okay yung konsensya mo. You want to prove yourself right. Sobrang defensive mo. Ay, hindi mo kasi talaga, ganito po talaga yung nangyari. Ganito po yan, nung pumunta kami dito, tapos pumasok po siya, tapos, you don't need to explain that much kapag clear yung conscience mo. Kasi, wala, okay ka lang, chill ka lang, cool ka lang, tayo ka lang, harap lang, wala akong ganawa ko kasi naman sobrang affected ka. Diba? Another thing is to worship Christ. Amidst threats and persecutions, keep your conscience clear. Kasi kawawa tayo kapag hindi. And then worship Christ. Kalugtong tanong na basa natin kanina sabi, but even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don't worry or be afraid of their threats. Tapos kasunod, instead, don't worry about the threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. Pero medyo, Lord, tinatrenten ako tapos worship lang ganun. Yes, the Lord is telling us, in the midst of trials, threats, and persecutions, worship God. Papurihan mo siya. Because in worship, we are reminded of who God is. Pag umaawit tayo ng kabutihan ng Panginoon, we are reminded that the Lord will take over our life. He is in control. Amen, siya yung kumikila sa ating mga buhay. At hindi natin kailangan matakot. And hindi lang po tungkol sa pag-awit. Diba? We know that worshiping Christ is about living a life holy. Pabalik ulit tayo sa having a clear conscience. Magpaparehas lang yan. Worshiping Christ and having a clear conscience is living a righteous life. So ano po yung pangalawang sagot para hindi tayo ma-shaken? Mamuhay tayo ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng tama. Pero ko lang kung hindi ka magpatuloy yan, kahit makalaban mo pa kung sino man dyan. Kasi people will slander you then for many reasons. Pwede dahil hindi ka na nakasama sa kasamaan. Yung mga friends mo dati, ayaw niya sa amin. Sige, sisarahan ka na lang namin para wala ka rin kaibigan dyan sa church mo. Pwede ganon. Pwede ang motivation pa na slandering sa atin is to bring us down. Ginagamit ka na ng Lord, you are being promoted. Ginagamit ka ng Panginoon. And the people around you don't want that. They will slander you to bring you down. But if you are doing it right, you are doing your task, you are living a whole life, you do not need to be worried. You can just stand and be unshakable. Kahit anong gawin nila. Kahit anong yung gawin sa'yo, kaya mong tumayo, hindi ka matutumba. And lastly, this is our last point. To win or to be unshaken when the devil attacks, we need to do this. Stay alert and watch out. Maging mapagmatsyag tayo mga kapatid. Basahin ko ulit. Sa chapter 5, verse 8 ng 1 Peter. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Yung first instruction, stay alert, watch out. Hindi sapat na, okay, yung devil crawling around like a roaring lion. Okay, la. Hindi. Dapat we know how to watch out. Kapag may mamamatay tao sa paligid mo, la ka lang ba? Will you be just doing whatever? No. Sobrang alert ka. Parang ganito, kapag sa isang lugar, tatalabak ang nakawan. Yung mga ganong lugar alam niyo yun, may mga barangay and cities na peaceful, pero meron talagang grabe. Talabak ang nakawan, parang libo-libo meron sa balita. Sa barangay, ganito ganyan, may kawan. Parang lagi sila naman ng balita. So yung mga tao doon, what will they do? They will be more careful. They will watch out. They will stay alert. Magkakabit sila ng CCTV, pwede mag-ano sila ng guard. Para sa mga mayayaman, magkakano sila ng guard, mag-hire sila ng guard. Yun yung mga measures na ginagawa nila. Because they know na meron kaaway, meron mga magnanakaw. So tayo rin, kahangalan ang malaman na meron tayong kaaway at wala tayong gagawin anything about it.
You need to watch out. You need to stay alert. And what does that mean? What does that look like? Staying alert and watching out means knowing your temptations and their triggers. Una-una, you should know your temptations just like how you should know the devil. Dapat alam mo kung saan ka mahina. Alam mo naman parang ito yung kinababagsak mo lagi. Then do something about it. Stay away from it. Know your triggers. Alam mo naman parang kapag suscroll ka sa social media, dyan nagsisimula lahat ng kasalanan na gagawa mo. Then stay away from it. I-ano mo siya, i-uninstall mo. Huwag kang mag-Facebook, huwag kang mag-Instagram, huwag kang mag-TikTok. Doon ko parang nahuhulog eh. Stay alert and watch out. Kasi kahangalan yung, alam natin kung saan tayo nahuhulog, then we are not doing anything about it. Ayan po. So, yun yung mga measures na pwede natin gawin. Ano po? Alamin po natin yung mga triggers natin. Alam dapat natin kung saan tayo mahina, alam natin kung saan tayo natin, and we should know what triggers those things. Kasi, ang kasalanan, parang po siyang habit. Alam niyo po yung habit? It is something na ginagawa mo, lalo na kapag ingrained na sa atin yung sin, yung deep-seated. Meron siyang tinatawag na trigger. Ito yung cycle niya. Meron tayong bilog dito. Unang part is yung cue or yung trigger. It is the situation that makes you feel that desire to do something evil. Yun yung cue, yung trigger. Pangalawa is yung doing the deed itself. Pangatlo, yung pleasure. Kasi hindi naman tayo gagawa ng hindi pleasurable sa atin eh. At pang-apat, yun yung remorse. Magsisisi ka. Diba? You will be remorseful. Tapos, nagawa na yung mali, realize mo mali, and then right after, you have this resolve na, okay, hindi ko na ulit gagawin yun. Lord, that's the end of it. Sorry Lord, hindi ko na talaga gagawin. And nauulit-ulit. After ng remorse, biglang 2 days after, or a week after, may cue ulit, may trigger ulit. Haramdam ka naman to do something evil sa laban ng Panginoon. Hindi mo na kayang pigilan kasi sobrang scared down na yung si self, yung si flesh ni self natin. So lalaglag ulit tayo. Makakaramdam ulit tayo ng pleasure, pero may remorse ulit. So, Lord, sorry, last na talaga yun. Biglang nagkaroon naman ng cue, ng trigger. Nagawa na naman natin. So, sa cycle na yun, ano sa tingin niyo yung dapat natin i-modify? Ay, dapat natin tanggalin para hindi natin papunta ba sa pagkakasala? Yung? Kung may isa lang natatanggalin tayo, para hindi na magtuloy-tuloy yung cycle na yun. Nabanggit ko na kanina, yung pinakauna. Ano yung pinakauna? Ay, dyan pa kayo. Yung trigger. Ayan, yung trigger. Kapag wala yung trigger, hindi ka na nakakaramdam pa ng, hindi ka nakakaramdam ng itch or ng urge to do something bad. Kasi wala na yung trigger. Kaya again, kung yung trigger yung social media, delete those apps. Kung yung trigger mo yung binabasa mong libro, na nobela, huwag na basahin. Kung yung trigger mo is isang tao, kung pinakalapitan yung tao yun. Tapos mga justification pa tayo. Kasi po sa Facebook, doon po ako nakakaroon ng balita. Balita. Pag Facebook po kasi, doon ko po nalalaman yung mga information. Magtingin tayo. May pa tayong pwede kuhaan ng information. Kung mahalaga talaga, makakarating sa'yo yan. Huwag na natin justify pa. Let's do extreme measures. Let's cut our hands. Let's gouge our eyes out. Sabi nga sa labas, hindi madali nun. Hindi madali tanggalin yung mata mo at putulin yung kamay mo para hindi ka magkasala. But it has to happen. At hindi literally, but spiritually. It means cutting even the essential parts of your life just to gain the most important thing. The right relationship with God. May mas mahalaga pa ba doon? May mas mahalaga pa ba sa tamang relasyon sa Panginoon? Kaya gina-justify natin yung mga ginagawa natin. Kasi matagal na kami magkaibigan, sayang naman kung ano. Mas mahalaga pa ba yun? Kasi libangan ko po kasi yung pagbabasa ng libro. Ganito nga nangungulog eh. Sa love team na binabasa mo, ano nararamdaman mo eh. Kasi po, itong pinapanood kong dito po ako nakakaroon ng review. Hindi. Tigilan natin yun.
pang baby na yun, justification lang yun. Ang justification dapat natin ngayon, natutokso ako dito, nalalamig ako dito, at ayaw ko nito dahil nasasaktan ko si Lord, kaya aalisin ko to. It seems very straightforward, pero ang hirap niya. Sobrang hirap niya, kaya dapat magkakaroon tayo ng malaking motivation, malaking desire to long and yearn and want the Lord to get rid of those things. Nung team building, nung nagkaroon kami ng small circles, so small groups, ang napunta sa amin si Kuya Pao, na facilitator. Tapos na yung sharing namin. Tapos, ang isa sa mga tip niya, for the youth, para sa atin basically, kailangan meron tayo ng longing sa Lord. Alam mo yung longing? You yearn for Him. You want Him so bad that you are willing to give up anything that is possible to be given up if that means getting a glimpse of God. Ano ba man yun? Tatanggal natin. Tabas mong tabas. Tanggal mong tanggal. Basta para kay Lord. Basta si Lord ang kapalit. Go! Ganun dapat tayo. Magkaroon tayo ng ganong longing for the Lord. Kasi when we long for something or for someone, our pride will not matter. Yung mga taong nagmamahal, ano yung mga taong nagagawa? Merong magkasintahan, mag-asawa, tapos LDR, nag-abroad yung asawa. Kapag nag-long yung isa doon, walang pride yun. Kahit anong pinag-awayan doon, the last time that they talk, ibababa niya lahat ng pride niya, kakausapin niya yun. Mangungumusta siya. Pero yung longing na gusto ng Panginoon sa atin. Yung longing na si Lord lang yung iniisip at wala nang iba pa. Naiintindihan niya, kasi kapag hindi tayo naglulong sa Lord, we are filled with ourselves. Puno-puno tayo ng kayabangan, puno-puno tayo ng pride, puno-puno tayo ng pleasures. Hindi natin kayang hanapin si Lord in the middle of that busy life that we have, na punong-puno ng patungkol sa ating mga sarili. So mga kapatid, we should know. We should know how to stay alert and to watch out. And I want to conclude with this. Ang hirap no? Ang hirap pala noong title natin, Living for Christ in a World That Isn't Home. Kasi kung nasa langit tayo, madali na lang to lahat ang telling you. Kasi glorified na tayo, wala nang kasalanan. Pero ngayon, ang dami naglalaban-laban. Ano mo yun? Sarili mo pa lang, tumba ka na. And magpagtagaw kayo naman yung sarili mo, may iba pang tao. Mag-desisyon na akong susunod ako sa Lord, gagawin ko na lahat eh. Katisog tong church, may tong. Ganun pa tayo. Kung tapo ka na nga. Eh, nagbago yung church mate mo na yun. So, may isang ganun naman, nagbago ka na. Eh, nagbago naman. May iba na naman. Maybe sometimes tayo yung kailangan matuto how to stand our ground and how to be strong. Kakapala natin yung mukha natin. Kung saan pa rin man tayo ng malakas, kaya natin offer yung kaliwa nating pisngin. Hindi dahil gusto natin. So then, it doesn't affect us anymore. Wala na, makapal na yung mga balat natin. Dahil nasubok na tayo. Napagtagumpayan natin yung mga tao sa paligid natin. Insultuhin man tayo, okay lang. I'm strong. Eh, biglang kanya nasa sa taas. Kung ano na namang binato sa'yo, okay ka na. Meron pa paramdam sa'yo. Uy, gusto ba ako yan, no? Uy, bagay kayo. Galing na lang. Tapos, nasa steer up na. Diba? Kung hindi man yan, magandang trabaho. Maraming pera. Pero pupunta ka sa napakalayong lugar kung saan wala ang Panginoon. Ang daming challenges. Kaya huwag na kayong magtaka. Huwag na kayong magtaka kung bakit minsan nawawala. Minsan, makonti natin. Ito na nangyari. Parang, kami na lang. Pero gano'n na sinabi ng pastor, kasi totoo yun. Yung mga natitira, mga nananatili na yun. Hindi matutatag na. Kasi ano ibig sabihin nun? Nagpapasan na natin yung mga yun, pero nandito pa rin tayo. But still, that's not the end of the story. Kasi wala na tayo sa langit. Isimula pa lang tayo. Exiles pa rin tayo. Kahit matapos ng tokwa na to, exile pa rin tayo. Kahit nawala tayo sa youth ministry, exile pa rin tayo. Kahit na
maging pastor ka man, o bishop ka man, o kung sino man, basta nandito ka sa mundong to, you are an exile. And you will always be facing these challenges. You are in a place you cannot call home. Yet you are called to live as if you are in your home. Gets nyo? Parang, mahirap mabuhay dito. So mahirap, yes, mahirap. Pero this is the encouragement of Christ. Ay, ito pala. This is the encouragement of Christ, mga kapatid, na pinadaan ng Lord through Peter. After to, masahin ko muna yung verse before this. The verse before this is this. Sa verse 9. After to nang binasa ni Shelo. Ay, basta yung stay alert, watch out. Sa verse 9, stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. Yung encouragement, naghihirap ka, mga kapatid, lahat tayo naghihirap dito. You don't isolate yourself, na parang ikaw lang yung nakakaranas yan. We all experience that. And I hope and pray that that consoles you. Na lahat tayo dito na nagsasuffer, hindi lang yung mga baguhan, hindi lang yung mga growing pa lang, but even the leaders. Amen? And sabi sa verse 10, na chapter 5, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So, after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. And mind the sequence, mga kapatid. In His kindness, God called you. God called you first to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. That's why yung nauna, pinapalilas ng Lord na tinawag ka niya. You don't need to prove anything. You don't need to prove anything first. Just do know that you are called by God. Para ano? Para daw, sabi, so after you have suffered a little while, maranasan mo yung mga paghihirap dito sa mundong to, hanggang mamatay ka, gaano ka man katagal dito, ilang dekada ka man dito, 7 decades, 8 decades, kahit gaano, a little while lang yan sa Panginoon. After mo na-experience yan, the Lord will restore you, support you, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. God will place you in Jesus. And does that mean that we do the majority of the effort? No, it is God. Kasi in the first place, pag hindi tayo tinawag ni Lord, wala tayong kayang gawin. Kahit anong gawin mong pagtsatsaga, walang saysayan. If you do not realize that you are called by God, you will be gaining, you will be doing the things that you are doing out of your own strength, out of your own will. But that is not sustainable, mga kapatid. You will not be able to endure until the end. Baka hanggang next week lang tayo kapag ganon. Kapag lagi tayo nalalaman sa sarili nating lakas, sa sarili nating alam, we need to realize that in this place where we are exiles, the Lord has put us here and has chosen us so that yung mga pagdadaanan natin will lead us. Pagdating ng panahon, we will be the sheep that will be separated from the goats. And these sheep know the voice of the Lord. And these sheep ipapasok sa kaharian ng langit. And these sheep na sobrang prone sa lahat ng wild animals in the wild. Yung sheep na to na hindi alam yung gagawin niya kapag mag-isa siya. Yung sheep na to na tinuturing na dumb kasi walang alam. Walang alam kundi sumunod lang ng sumunod. Kapag nawala yung master niya, ligaw na siya. Na parang siyang ewan. Kung may kita kayo na clip ng sheep, sobrang cute nila, pero sobrang, talaga, makulit tapos, parang, walang utak, gano'n. Pero they don't think for themselves, and minsan tayo gano'n. But those sheep na parang sobrang kawawa sa mundong to, they are the sheep who will enter the kingdom of God. And in that place, we are at our home. Hindi natin kailangan matakot. We will not suffer anymore. Dahil nasa presensya na tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. We will not have to protect ourselves. Na para bang lagi tayong kawawa, lagi natin i-prove yung sarili natin. Kasi wala na tayo, nasa langit na tayo. Kasama na natin si Lord. Mag-endure lang tayo. Huwag na tayo susuko. Don't give up yun. Kasi sayang. Walang saysay kasi yung ngayon eh. Hindi na ma-matter to. What matters is in the end. Pagdating ng judgment day, will the Lord look at you as if you are a sheep? Or will the Lord look at you as if you are a goat? Na hindi marunong sumunod.
na all his life, tinatawag ng Lord, pero hindi sumasagot. Ito yung consolation natin sa Lord. Maghihirap tayo as exiles, mga kapatid. But it will always be worth it. Mag-endure lang tayo. Kahit na sobrang sakit. Kahit na minsan, hindi na natin alam yung gagawin natin. Pumugot tayo ng lakas sa Panginoon. Walang tayong susuko. Pagsubok lang yan. Pagsubok lang yan. Tao lang yan. Huwag kang mag-threaten, huwag kang mag-intimidate. Wala ka naman ginagawa kasi sobrang affected ka. The Lord questions you during those moments. What are you really complaining about? Pag sobrang affected ka, know your ground and stand on it. Be planted in Jesus and worry about nothing else but just to worship God and to give glory to Him and to please Him. Ako personally, ito talaga yung laman ng prayers ko recently, in the past weeks, in the past days. Lord, no matter what I do, Lord, I pray that I please You. That's the only thing that matters to me anymore. Sabi ko, Lord, sa lahat ng gagawin ko, whether I fail or I do not, Lord, it doesn't matter. Makita man ng tao, ma-appreciate man ng tao, Lord, it doesn't matter. As long as what I do, in the private, in public, wherever I may go, sino man yung kasama ko, leaders man to, bagong kabataan man to, co-leaders ko man, no one Lord, nabiblis ka sa akin, nalulunod ka sa akin. That's what matters na lang sa akin. Kasi nagano'n din po tayo lahat. Kung natin isipin ang sarili natin, kung natin isipin yung ibang tao, think about the Lord. Think about the Lord and see, natutulungan ka ng Lord habang nandito tayo. Sabi nga ng maraming, isang sa mga sikat na phrase, way to go. Ibig sabihin nun, kung ilalagay natin sa Tagalog, malayo na pero malayo pa. Way to go. You have come this far, pero hindi pa tayo muli. Sa endure. Kasi marami pa tayong pagkakaanan, pero lagi natin bitbitin, yung encouragement, na nagmumula sa Panginoon. Ayan po, tayo tayong lahat, mga kapatid.